natin yung ating control panel. Okay, ito. Pipintura tayo ngayon, ano? Yung ating railing. Kailangan mapinturahan to, gawa ng bukas ay kakabit na namin yung aming solar panel, sealant. Okay, ito na siya. Ayan siya. Ayan, bali ito bubong. Ito, tanggalin natin yung sticker, no? Good news at yung mga ibang parts ay parts ng sa solar panels natin ay madi-deliver na ngayon ayon kay Shopee. Ngayon daw out for delivery na. Kaya sana nga, no, kahit yung sa ating control panel lang ay control, tama, solar panel natin ay may kabit natin. Ang ganda pagkakakapit, Ayan. Ba? Malaki. Ayan. Kapit ng sticker nito, Parang ang ganda rin ng kanyang pagka-coat. Maganda yung pagka-orange niya. Parang hindi ko napapatungan na ibang kulay ito. Okay naman siya, malinis tignan. Okay. Tignan natin kung maganda kakalabasan ng orange. Kung pipinturahan ko na lang ito ng puti. Makakapit, Maganda siya. Kasasabi ko lang kung hindi maganda ang kalalabasan, pipinturahan ng puti. Pero okay na sa orange. Okay na ako dito sa orange na to. Pero kailangan ko tanggalin itong pinaka-control panel. Hindi ko matanggal yung mga iba nasa ilalim at kailangan kong i-cutter blade yung mga kada gilid. Hindi mapunit ng pantay. Kaya kailangan niya na gamitan natin ang cutter blade at tanggalin natin itong kanyang pinaka-control panel. Pero itong breaker kahit hindi na siguro. Ayan. Tanggal na lahat. Umorder pa pala ako sa Shopee ng isang circuit breaker, no? DC. At ilalagay ko siya sa may malapit sa solar panel. Kasi na-observe ko, meron akong nakikitang mga nasusunog na solar panel. Bakit? Kasi kung merong circuit breaker o fuse man itong solar panel malapit sa kanya sa itaas sa bubong, ay automatic magtitrip yung breaker o yung fuse puputok. Hindi maapektuhan yung solar panel para masunog. Kato pagad ang pagka-short niya. Yan. Orange and white. Itatry ko talaga siya lagyan ng circuit breaker dun mismo malapit sa solar panel. At kung mababa naman yung resistance ng circuit breaker, DC circuit breaker, bakit hindi natin pwedeng lagyan ng circuit breaker mismo malapit doon sa solar panel? For safety na rin siya at may iwasang madamage yung solar panel. Bihira ako makakita ng mga circuit breaker na malapit mismo sa solar panel. So, lalagyan ko siya. Kanya-kanya naman yung design at observe lang naman kung magandang kinalabasan, di ikabubuti ng marami. Kung hindi, di ako lang mapapasama, di ba? Yung circuit breaker na nakita ko ay weatherproof siya at may enclosure na rin. At ilang amperes din ba siya? Di ko lang matandaan kung ilang amperes yun, no? At syempre kung anong amperes ang fuse natin, ang breaker natin sa may ating breaker sa solar panel sa taas, ay siya rin magiging breaker natin dito sa may
box ng ating breaker dito sa baba. Kailangan pareho. Yung pinaka circuit breaker na yun sa may panel, ilalagay ko siya mismo sa ilalim ng solar panel. Sa may gagawin ko siya ng bracket doon na nako-coveran siya ng solar panel para double protection na siya. Naka-enclosure na siya, may protection pa siya sa ulan at init dahil sa may solar panel. Yan. Ipapaliwanag ko rin na actual, no, kung bakit ako naglagay ng circuit breaker malapit doon sa panel mismo. Para mas maintindihan ay kailangan talaga actual para klarong-klaro sa lahat. Okay din pala. Maganda ang kinalabasan niya. Sa mga expert po na nag-install ng solar power, paki-correct na lang po ako kung mali ako o ano ang dapat kong gawin para mas ma-proteksyonan natin ang solar panel. Okay. Yan. Highlight talaga. Orange ang background. Okay. Tanggalin na natin itong control panel muna. Kailangan talagang tanggalin itong solar panel na to. May mga naiwan pa mga sticker sa likod. Tsaka yung paglalagyan ko ng blower sa likod. Fan. Lalagyan ko siya ng fan sa likod kasi at lalagyan ko ng thermostat at para pag na-reach niya yung init ay under ang fan. Yeah. Wait lang. Dito marami akong mga thermostat na kinakabit ko sa incubator ko dati. Pwede ko kasi itong lagyan ng thermostat. On siya, on yung blower pag na-reach niya yung certain na init. Tapos pag lumamig siya, mamamatay naman yung blower. Paulit-ulit lang siya. Reach, yung init at lumamig, off. Ganun lang siya. Pwede siyang lagyan dito. Kaya yun ang bala ko. Bubuksan ko yung sa likod, lalagyan ko ng blower para merong cooling system yung ating control panel. Napansin ko lang kasi dito sa so far control panel na to, no? Parang wala akong nakikitang blower niya. Hindi ko lang alam kung internal ang blower o heatsink lang talaga ang pinaka cooling system niya. So yan, di bale, lalagyan ko na lang din ng blower para yun nga, magkaroon ng cooling system yung control panel. Ayun, balik tayo sa sa circuit breaker na ilalagay ko sa roof sa tabi ng solar panel. Paki-comment na lang po kung anong magandang may sasuggest nyo, kung okay ba siya o merong mga dahilan kung bakit walang circuit breaker mismo dun sa control panel. Hindi pala control panel, kumbaga sa kanyang solar panel. Yan. Ang nasa loob kasi ng solar panel ay mga bypass diode tsaka blocking diode lang. Ang gamit lang naman kasi ng bypass diode pag hindi nag-work yung solar panel, dun lang mag-work yung diode. Iba-bypass niya mismong solar panel at magpa-pass through lang siya sa diode para mag-work yung ibang solar panel. Yun lang ang gamit ng diode na nakikita ko sa loob ng solar panel Sample kasi ang nakikita ko kasi mga circuit breaker from solar panel papunta ng control panel, doon merong breaker, tapos yung breaker papasok ngayon sa solar control panel. So kung ang nag-short ay from solar panel to circuit breaker, nag-short yung wire ng solar panel, paano na? Ibig sabihin nun, maaring mag-init yung wire from solar panel to circuit breaker. Yun ang tanong ko sa sarili ko. Dapat talaga, pag nag-short ang wire ng solar panel, pababa, papuntang control panel, ay meron ng circuit breaker doon. Kaya pag may circuit breaker doon sa may tabi ng solar panel, automatic magtitrip yung circuit breaker pag nag-short yung wire ng solar panel papunta doon sa control panel. Di ba?
Naisip ko lang kasi ang design dapat ay solar panel, circuit breaker, wire, pababa, tapos circuit breaker ulit, papuntang control panel. Para yung wire na galing sa circuit breaker from solar panel papunta sa circuit breaker ng solar control panel ay nag-short, magti-trip or mag-off yung breaker dun mismo malapit sa solar panel. Safe ang solar panel, di ba po? Paki-correct na lang po ako kung may pagkakamali po ako sa breaker na sinasabi ko. Comment lang po. Tatanggapin po natin yung mga comment na yan. Laking tulong po yan. Salamat po. Ayos. Yan siya ngayon. Ito na, nagdatingan na yung mga gamit natin sa solar, no? Itong mga nut, ayan, center clamp, in between ng solar panel to sa gitna, kung dalawang solar panel ito ay isa dito, i-clamp nya. Tapos ito naman, meron pa tayo ditong end clamp. So, dumating na end clamp. Sa dulo naman to ng pinaka solar panel, pinaka gilid. Tapos ito ay teka, buksan natin to. Tingnan natin to. Itong alam ko ay sa bubong ito Okay, unbox natin to, no. Ito yung pagpapasukan ng wire sa bubong. Okay, ito nga. Yun nga lang, wala siyang kasamang sealant. Okay. Ito na siya. Ayan siya. Yan, bali ito bubong, tas may butas yung bubong, nakashoot siya. Shoot dito yung wire, tago sa ilalim, nasa loob ng kisame yung pinaka tawag nito, solar panel cable. Ano ba yan? Kumabanggit yan siya, ganyan. Tapos dapat to may mga silicone dito to. Ito problema, mukhang i-rivets ito kasi mas iniisip ko kung ipi-PVC ko siya from solar panel to control panel, expulsion tubo, parang mas mapapalaki ang expenses ko doon, gawa ng bibili ka pa ng tubo. Ito lusot lang to sa yero, lagyan lang ng protection, ayos na siya. Hindi na siya yung basta-basta nalagyan ng tubo. Kumbaga diretso na siya doon sa loob ng kisame. Yun nga lang, kailangan maisil lang talaga na maganda dito, no? Ganyan siya, pasok doon. Yan, so yan, ito na. Ang hinihintay na lang natin na yung ang ating cable, tsaka yung MC4, tsaka isa pa palang breaker. Ay, safety breaker sa may solar panel sa bubong. Mas maganda kasi may mayroong safety breaker dun sa mismong solar panel, para kung mag-short man galing dun sa may control panel papuntang solar panel ay may titrip agad yung breaker. Bago mag-init ang lahat, cut off na kagad doon sa may bubong, sa may breaker. Yun. Okay, so ito na yan. Ay, kulang pa. Okay, baka Martes o Merkules pa ang dating ng ating pinaka solar cable. Okay. Okay, ito. Pipintura tayo ngayon, yung ating railing. Kailangan mapinturahan to, gawa ng bukas ay kakabit na namin yung aming
solar panel. Yung ilalim lang naman ang pipinturahan ko dito muna. Para lang may kapit ko siya na nakapintura na ilalim. Importante yung ilalim eh. Kuha akong steel brush. Wait lang. Linisin muna natin yung mga bakal na pagpipinturahan natin. At para kasi minsan may mga yung pinag-weldingan, may mga flux ba, yung mga acid ng spark ng welding rod. Kailangan malinis natin, matanggal yun para mas makapit ang epoxy primer nating pinturang gagamitin. Ito yung sinasabi ko nun, no, na kabit baklas. Kinabit ko siya para ma-align ko yung mga footings niya. Ngayon, na-align ko yung mga footings, babaklasin ko naman siya ngayon para pinturahan. Ngayon, pag napinturahan ko naman, ibabalik ko ulit. Ganun talaga, para lang maayos ang trabaho at hindi kalawangin. Ayan siya. Ganun ang sistema nitong DIY na railing ng solar panel. Pero ito hindi ko ina-advise na gamitin ganitong trabaho. Meron naman talaga nabibiling magandang railing, aluminum. Kaya ko lang naman ginawa ito ay may mga scrap tayo dyan at cost cutting talaga. Mahal kasi ang railing. Sa railing nito aabutin na ako ng 7,000. Kaya ito, dito muna tayo, gumastos lang ako ng 1,200. Yan, meron na akong temporary na pansamantagalan na solar panel railing. Napalitan ko rin to ng aluminum at di naman mahirap magtanggal at magkabit ng railing. Kasi railing lang naman na aluminum same lang din naman ito. At yung railing na aluminum kumpleto na siya, meron na siyang footings na L, tapos yung mga binili kong end clamp, mid clamp, magagamit ko naman. So ang bibiling ko na lang talaga sa susunod na yun na lang yung pinaka aluminum railing niya. Yan. Bukas ang makakatulong ko dito ay sila Allen, si Nikki, tsaka baka si Pipoy, kasi yung antena ng radyo ay bababa na rin para isang trabaho na lang, may manpower na bukas para iwas disgrasya, baka mabali, malaglag ang antena, bagsakan na solar panel at mas malaking gastos. Yan. Okay. So ayan na, napinturahan na natin tong ating mga railings. At bukas ay ready to install na yung ating solar panel. Papatungan ko na lang ulit pa to ng isa. Yung ilalim, lalo na yung mga pinaka dugtungan yung pinag-weldingan. Yun ang importanteng malagyan ng pintura. Ayan siya. Okay, 1, 2, 3, 4, 4. Yan siya. Okay, good. Baga ito maintenance na lang to. Every time na lang tong hihilamusan ng pintura para ma-eliminate o maiwasan ng kalawang. Yan. So, okay na to. Okay, may natira pang konting pintura. Busin na natin to kung saan natin mailagay.
kaysa matuyo ng walang pinaggamitan. Okay, so okay, ayan, natapos na natin. Na third coating natin to. Ay, dahil pa tayong kalat dito. So yan ang nagawa natin ngayon, araw na to ay itong ating railing ng solar panel na DIY. Sa mahal ay nag DIY na lang tayo. Ayan. Pero hindi ko naman sinasabing gayahin ito. At ito ay akin din namang papalitan pag nagka budget na, ipon-ipon. Madali lang naman magpalit. Yung wire naman yan yung wire naman ng solar ay kumbaga may pasobra naman yan. Kaya no problem kung nagpalit. Ayan. So, okay, hanggang dito na lang. Salamat.